Kasama natin ngayon si David Makilvina, dating mambabata sa Northern Ireland at tagapagtatag ng DUP Friends of Israel. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Maraming bansa sa Europa ngayon ang naguulat ng pagtaas ng bilang ng mga anti-Semitikong pag-atake laban sa kanilang mga mamamayang Hudyo. Ano ang pananaw mo tungkol sa kasalukuyang mga hamon ng anti-Semitismo sa Northern Ireland? Magandang hapon, Bianca. Salamat sa pag-imbita sa akin ngayon. Una sa lahat, gusto kong sabihin na lubos kong kinokondena ang nakita natin sa footage. Hindi ito ang Northern Ireland na kinalakihan ko, ang Northern Ireland na ipinagmamalaki ko pa ring tawaging tahanan. Isa itong karumal-dumal at kasuklam-suklam na pag-atake sa dalawang mamamahayag. At ipinapaabot ko ang aking mabuting hangarin kina Jonathan at Nadav. At umaasa akong maaalala nila ang magagandang bagay na nakita nila sa Northern Ireland at hindi nila huhusgahan ang lugar dahil lamang sa kasuklam-suklam na pag-ataking ito. Pero para sagutin ang tanong mo ng direkta, sa tingin ko may dalawang issue. Una, ang makasaysayang konteksto at pagkatapos ay mayroon ding mga mas bagong pangyayari at ang mga nakita natin nitong mga nakaraang taon. Ang makasaysayang konteksto ay malinaw naman sa panahon ng kaguluhan sa Northern Ireland. Ang labanan na naganap doon mula dekada 60 hanggang 1978. Nagkaroon ng mga alyansang nabuo sa pagitan ng IRA at ng mga napakahinang grupo. Ang PLO ay isa sa mga iyon, ngunit nakipag-alyansa rin sila sa ETA, sa mga rebelding FARC sa Colombia, at hanggang ngayon, ang Sinn Féin, ang tinatawag nilang Middle East Desk, ay may napakahinang koneksyon hanggang sa kasalukuyan. Nakita ko mismo ito, nakaupo ako sa mga silid sa Ramallah, kung saan napakalapit ng ugnayan ng mga politiko ng Sinn Féin at ng ilang mga kinatawan na naroon. Kaya yon ang historical na konteksto. Ang nangyari kamakailan, sa tingin ko, ay mas nakakabahala. Sa tingin ko, lalo na sa mga pangyayari nitong mga nakaraang taon, at hindi lang ito eksklusibo sa Ireland o sa United Kingdom, kundi sa buong Europa, kung saan parang may nabubuong isang halimaw sa gitna ng politika, kung saan ang mga grupo ng tao na dati ay halos walang pakialam sa issue ng Israel at ng sigalot sa Palestina, ay naging mas aktibo. Nandyan ang social media. Napupuno ang mga feed ng mga larawan ng mga batang naghihirap. At lahat ng mga bagay na ipinapakalat sa buong mundo na ating nasasaksihan. Marami sa mga ito, siyempre alam natin ay hindi totoo at gawa-gawa lamang ng ilang mga grupo sa loob ng Gaza Strip. Kaya ito ang mga grupong sa tingin ko ay nagsisimula ng magdulot ng pag-aalala sa atin dito sa Europa. At sa kasamaang palad, inilagay na nila ang kanilang sarili sa isang posisyon na kahit nagsisimula ng lumitaw ang katotohanan na kasing linaw ng araw sa harap nila, napuno na nila ang kanilang mga social media feed ng propaganda na nagmumula sa Gaza. Kaya hindi na talaga nila alam kung paano matras mula rito. At sa tingin ko, nagsisimula na nating makita ang ilan sa mga epekto nito sa mga kalsada na yon. Gusto kong talakayin pa ito ng mas malalim. Dahil kahit na ang mismong pag-atake ay tila isang hiwalay na insidente, ano ang sinasabi nito tungkol sa mas malawak na lokal na kalagayan dyan sa Belfast? Pati na rin sa buong Northern Ireland sa pangkalahatan. Ibig ko sabihin, tingnan mo, sa palagay ko, una sa lahat, at talagang nagpapasalamat ako na patuloy maipinapakita ng mga kasamahan mo ang VT. Dahil bukod sa kasuklam-suklam na gawain ng kalupitan, makikita mo rin mula sa bartender, sa tingin ko, isang napakabuting ginawa at sinusubukan niyang tulungan ang kasamahan mo. At sigurado akong ganoon nga siya. So, I'm glad that isa kayong media outlet na nagpapakita ng parehong panig ng kwento at hindi katulad ng iba pa sa UK. Kaya alam mo, pinupuri ka namin para doon. Pero tingnan mo, ang totoo ay may malinaw na problema. Pero naniniwala akong ito ay isang hiwalay na problema, Bianca. At ang totoo niyan, na higit sa lahat, alam ng Hilagang Irlanda ang pagkakaiba ng biktima at terorista. Sige, alam mo, natutunan namin yan sa mahirap na paraan. At alam mo, kapag tiningnan mo ang buong lipunan ng Hilagang Irlanda, masasabi kong kapag tiningnan mo ito sa konteksto ng buong United Kingdom, kung pagbabatayan ng populasyon, mas marami talagang sumusuporta sa Israel dito kaysa sa maraming ibang bahagi ng United Kingdom at lalo na sa labas ng Europa. At makikita mo yan kapag nagmaneho ka sa ilang mga kalsada, makikita mong may mga bandila ng Israel na nakasabit sa mga post ng ilaw. Kapag pumasok ka sa maraming simbahan, makakarinig ka ng maraming positibong bagay tungkol sa Israel.
At sa tingin ko, yan ay isang bagay na kailangan din nating ipakita. Alam mo yun, bigyan ng pansin. Tama. Pero pupunta ka rin sa mga lugar at makikita mong may mga bandila ng Palestina na nakawagayway. At balintuna, may isang batang mamamahayag, ilang taon lang ang nakalipas na malagim na pinaslang sa isang republikan na lugar ng mga Irish Republican. Siya ay isang 29 na taong gulang na babae na ang pangalan ay Lyra McKee. At kapag tiningnan mo ang lugar kung saan siya pinatay, nakataas sa lahat ng post ng ilaw ang mga bandila ng Palestina. Kaya alam mo, magkaugnay ang dalawang bagay na ito. Ang karahasan ito at ang mga Republican na talagang hindi pa rin namumulat sa katotohanang maganda ang mundo sa paligid nila. At para sa mga Israeli, ibig kong sabihin, ikaw na rin ang nagsabi. May mga positibo, may mga negatibo. Pero para sa mga Israeli na nagsasabing nag-aalala sila sa paglalakbay sa Europa dahil sa pagtaas ng antisemitismo, ano ang masasabi mo sa kanila? Una sa lahat, sasabihin ko na naintindihan ko, naunawaan ko. At syempre, kapag nakikita mo ang mga eksena tulad ng nangyari sa Belfast at sa iba pang mga lugar, lubos kong naunawaan kung bakit ganoon ang nararamdaman ng mga Israeli. Gayunpaman, hayaan ninyo magsalita ako ng direkta sa inyo. Noong ika-7 ng Oktubre, kayo ang naging biktima. Hindi kayo ang gumawa ng krimen. Kayo ang naging biktima. At may buong karapatan kayong ipagtanggol lang inyong sarili mula sa karumal-dumal na pag-ataking ito na nangyari sa sarili ninyong lupain. Ngayon, taos puso at tunay akong naniniwala na ang karamihan sa mga matinong tao ay naunawaan at naiintindihan kung ano ang nangyari. At alam mo, hihilingin ko sa mga tao sa inyong bansa na magkaroon ng kaunting kapanatagan dahil hindi talaga magkapareho ang mundo ng social media at ang totoong mundo. Ngayon, sa kasamaang palad sa Belfast at sa mga bagay na nakita ninyo, ang ilan sa mga nangyayari sa social media ay lumipat sa totoong mundo. Pero maasahan ninyo, lahat ng nanonood, na pagdating sa Northern Ireland, ito ay isang bukas at magiliw na lugar para sa lahat. At syempre, kung gusto ng mga reporter at ng inyong cameraman na bumalik, ikatutuwa kong personal silang ipasyal sa Belfast para ipakita sa kanila ang ilan sa mga tanawin na maaring hindi pa nila nakita. Pero alam mo, sa totoo lang, masasabi ko talaga na sinusuportahan ka namin ng 100%. At pakius up, huwag kang panghinaan ng loob dahil lang sa maliit na grupo ng mga tao na masyadong bulag para makita ang katotohanan ng nangyayari. Sige, David McKilvin, maraming salamat sa pagpunta at pagbabahagi ng iyong pananaw.